Musta po kayo? Okay lang naman. Ano Taga saan pangalan po? niyo? Nora Ah, po. Nora. ah, ako taga Bicol ako. Nasa lang dito ako sa Cebu. Ganon po. Taga Davao po ako. Okay. Dito ako sa Manila na lumaki. Tagal na ako rito, 35 years na. Ilan taon ka na, ma'am? 45. Magkapares pala tayo. 78. Hmm. Ilan anak mo? Dalawa po, ma'am. Nasaan asawa mo? Hiwalay na po kami. Matagal na. Nasa 2012 pa kami naghiwalay. Ano? Bakit? Hindi kami nagkaibigan. Eh, may ano na. Mm, Hindi ko lang gusto yung mga lakad mo. Pero Saan ka, saan ka nagtatrabaho? andito ako ngayon sa Cebu, ma'am. Anong trabaho mo dyan? Sa farm. Eh. Ma'am, pakisagad nga ng ulo mo sa screen, ma'am. Gusto ko makita ang dulo ng buhok mo. Yan. Yan, okay. Sige. Tama din ang meron ni ma'am. Sa parlor ako nagtatrabaho. Ganun na. okay pala. Tama pag ano ilipad mo yung buhok ko, pili. Pwede, may bayad. Walang problema kung kahit magkano bayad, babayaran natin yun. Pakibalik po, ma'am, ng ulo mo, ma'am, kasi putol po sa live. Isagad po konti yung ulo mo sa screen. Tumbahin niyo yung cellphone sa inyo. Yan. Okay, sige. Ang pangalan mo, ma'am? Nora po. Okay. Nora, hindi Dura, ha? Explorer. Ilang taon ka lang, single mother ka ba? 15 years. Single mother, may anak ka ba? Busy kasi ako sa trabaho kaya hindi ko naisip maghanap ng jowa. Eh, ba't napasali ka dito kay Sir DJ sa program? Ngayon lang, kahit si free na ako. Nag-asawa na lahat ng anak ko eh. Ilang ba ang anak mo, ma'am? 3. Parehas para tayo. Anak ko may mga asawa na rin. May asawa na silang lahat. Sabi ng anak ko, maghanap ka ng kasama mo sa buhay. Eh, nakita mo kasi yung na pwede pala dito mag-video-video. Oo nga. Try lang. Pero kung hindi, okay lang. First time mo bang sumali dito sa programa ng Sir DJ? Yes. Ako kasi, pang-apat na yata ito, kasi wala akong makukuha. Bakit naman? Hindi ka pinagkalooban. Mga babae kasi una hinihingi, lalo na yung dumaan na sa pag may asawa, nahanap nila yung, although may bisyo, pero hindi naman yung lasinggero, tugaro, yan ang it talaga sa, pag mayroon ka niyan, totally wala kang magandang buhay sa pamilya. Wala kang pamilya pala na aasahan na maganda. Kaya nga. Dapat, yung normal naman yung may bisyo, pero hindi naman yung lulun. Ilagay sa lugar. Oo, kung may sobrang pera, pero yung sabihin mo na kulang pa sa pamilya at magbibisyo ka, ay hindi pwede yun. Tagat-sagaran. Oo, hindi ka makahanap ng pamilyang maganda. Kaya, ano pa lamang ba nangyari sa ex mo dati? Siya pa, Sa asawa mo dati, ano nangyari? Ba't nag-iwalay kayo? naka-accident yun. Nasa ako nun, nasa Dubai. OFW ako, kauwi ko lang ng 21. Ganun. Opo. Ngayon, hindi ako ngayon sa Manila nagkatrabaho sa salon. Opo. Ay, hindi po ako nagtatrabaho. Nagbakasyon lang. Ano ngayon ang pinagkakitaan mo? Bakasyon lang ako dito. Nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Ibig sabihin totally, babalik ka pa ng ibang bansa. Opo. Ganun din pala. Paano yan? Pag halimbawa, maging kayo, di wala din, iiwanan mo rin pala dito. Depende naman po yan sa usapan. Kung initan, ikaw mayroon kang kabuhayan, why not maalis ako, di ba? Ganun naman yun eh. Hindi naman pwede na yung mag-asawa tayo tapos pabigat ka sa buhay. Hindi naman ganon. Siyempre, pag-usapan yun, kung magnegosyo kayo, may pagkabuhayan. Kasi dumaan na tayo sa mga
anak-anak, baga sa ano, sarili naman natin ang intindihin. Ayan. Ibig sabihin, bakit pa ako mangingibang bansa kung may katuwang naman ako sa buhay? Ayan. Ako naman, pinagkakaano ako ngayon, ako lang dito mag-isa, mga kapatid ko na sa Bicol. Ngayon, ang business ko naman, nagbababoy ako. Yung akin, yung Hindi kasi, oh, hindi kasi pwede dahil lalaki kaya asa mo rin sa babae ang buhay mo, hindi naman ganun. Ayan. Give and take, tulungan para may buhay. Kaya nga, ako naman, kaya ako lagi sumasali dito kay Sir DJ kasi nga, naghahanap din talaga ako ng maging kasama ko na talaga sa ano na mag-negotiate na talaga kami. Kaso lang yung mga nakakausap ko dito, mga hindi natin alam, hindi natin ano yung mga babae yung pare-parehas ba? Hindi nang alam natin mga ugali. Oo, mas marami yung mukhang pera. Hindi naman sa pangano, may anak na 6, 5, tapos pabubuhay sa kapartner. Hindi ganun. Dahil ako, nagsikap ako. Hindi ako nung araw. Talagang trabaho lang talaga ako. Kaya, Mahirap yung ganun. Yung iasa mo yung buhay mo sa kapartner mo. Hindi pwede yung ganun. Dapat give and take lang. Tulungan para may buhay. kaya, halimbawa, kung maging tayo, magkaintindihan tayo sa pag-uusap kasi malayo na sa Manila na, nandito ako. Kasi pag magkaintindihan tayo sa chat-chat, o dito sa video call, ano na lang tayo, yung try na lang natin yung negosyo ko sa probinsya. Pagpatuloy natin. Na taga-Karaktibo ang tatay ko. Si Buwalo. Ano lang ako dito, baliya dito yung amo ko ba? Yung amo ko taga Manila, engineer. Nandito lang yung project ng amo ko sa Manila. Tapos may ano siya dito, may farm. Ako yung pinagbabantay. Tapos dito sa bahay, ako rin yung tao. Ako lang mag-isa. Bari caretaker ka ng boss mo. Oo, parang ganun. Matagal ka na sa kanya. Tagal na, mga limang taon na ako dito. Tapos sa Manila, siyam. Siyam na taon na. Okay lang yun. At least may kabuhayan ka. Marangal naman na trabaho yung ganun. Nag-caretaker ka, pinagkatiwalaan ka. So nga lang, isa lang ang problema ko. Yung kahanap talaga ako ng ano talaga. Pinag-ano na ako ng boss ko, ng amo ko ba? Mag-asawa ka na yan. Para may kasama ka na sa buhay mo. Kung hindi natin alam ang trabaho natin, kung gano'n. Siyempre, hindi naman tayo habang buhay magsama-sama, di ba? Tama. Life is short. Enjoy your life. Oo. Ang buhay hindi mo masabi. Bukas hindi ka na nagising. Oo nga, tama yun, ma'am. O di ba? Enjoyin mo lang kunting panahon na lang. Ano pa ba hinahanap mo? Ikaw ma'am, anong hinahanap mo sa isang lalaki? Yung tama lang, yung may respeto, tsaka alam niya yung salitang love. Madali kasi sabihin na love kita. Para saan? Saan banda ako nilove mo? Kaya nga, maraming ganun. Tsaka yung respeto, pangalawa, ayoko yung mabisyo. Kahit mahirap, okay lang sa akin. Wala lang bisyo kasi hindi ko alam kung basta yun ang hit na hit ko talaga yung may bisyo. Ako naman, nagbibisyo ako, yung paminsan-minsan lang. Halimbawa, pag umuwi ng mga panagbabakasyon, gano'n, siyempre, bakasyon, isang linggo lang. Isang araw lang, gano'n, jamin-jamin. Wala na, balik ka naman sa trabaho, kung saan trabaho. Okay lang kung isang linggo, isang beses. Huwag naman yung araw-araw. Siyempre, nakakaano din yan, nakakakulo ng dugo. Maubos ang pera mo doon, ma'am. Gano'n, araw-araw ka gano'n. Hindi naman pera ko maubos. O pera niya maubos. Kaya nga. Walang problema sa akin. Ubusin mo pera mo. Wala mang problema yun Pero, di ba pangit purwat pa nga nag-asawa ka tapos pasakitan mo rin ng kasama mo, di ba? Pangit naman yun. Dapat bigayan talaga. Give and take. Para parehas kayo masaya. Alam ikaw lang nagsasaya, yung kapartner mo hindi. Ano yun? Kaya. Diba? Dapat parehas kayo masaya. Lahat ng bagay na papag-usapan, lahat ng bagay na pag-anuhan nyo, na paglalahanan kung anong part kayo dapat
maging okay. Ganun. Kasi hindi man raw na nakita mo ako, minahal mo ko saan parte. Ano yun, lukuhan lang. Kaya, Hindi naman ganun. Siyempre, may point talaga na pag-aralan ka muna kung kaya ka bang kaya kang i-handle. O, kaya ko ba yung ugali mo? Parang ganun. Kaya mo ba kung anuhin sa kamaldita ko? Parang ganun. Di ba? Siyempre, pag una talaga, nahirapan ka pa kung paano mo dalhin ang relasyon. Gano'n naman talaga yun eh. ikaw ba, ma'am? Ikaw ba, ma'am, yung dati may bisyo ka rin? Never akong nag-issue. Kasi Yung bata-bata ka pa? bata pa ako nag-asawa. 16 years old ako ipinasawa ng tatay ko. Ganun ba? Na-fix married ako nangyari noon. Hindi ako nagka-shota. Inabot ka pa ng panahon ng kagustuhan ng mga magulang. Oo, parang may something lang, ganon. Tapos, yun, hindi ko naranasan nagka-shota. Kaya, siguro, nung nawala din siya, hindi rin ako nakapag-shota. Kasi, nahihiya ako. Bakit ngayon sumali ka dito? Ano ang hanap mo yung ba't sumali ka sa programa sa TV? Try lang, kung malay mo, may alam mo kasi, try and try. Before success. Kung sakali, di ba, may magustuhan ka, hindi mo naman alam. Kasi ikaw nga, ang pag-asawa, hindi naman yan nakukuha sa madalian. Kasi talagang tinadhana yan para sa'yo, kahit nasilip mo lang siya, kasi nakatadhana para sa'yo yun. Ganon. Hindi naman din ako na gano'n na kung makapag-asawa ko, hindi. Okay lang sa akin, walang problema. Tanggap ko naman na yun eh, kasi may anak na ako. Pero yung, talaga, yung, basta na lang ako hindi. Tatakot din ako. Ano ma'am yung anak mo, lalaki, babae? Isa yung babae ko, isa lang, dalawang lalaki. Parehas pala tayo, 2 lalaki, 1 babae. Yung panganay ko, 24 ngayon, 24 na siya. 2000 man yun. Mas matanda yung panganay ko. Yung panganay ko, 32 na eh. Kambal yung panganay ko, ma'am. Kaya naging 3 yung anak ko kasi kambal yung panganay. Di ba? Ha? Okay nga yun, at least isang paghihirap lang. Oo nga, isang hirapan lang. Kaso lang ako naman pinahirapan ng nanay. Ibig sabihin, kaya mo yun. Kaya binigay ni God sa'yo yan kasi kaya mo. Oo nga, kaya ko. Pero naman yung nanay, ang pasaway, hindi ko kaya. Pasaway yung nanay. Hindi kasi kung niya bet na maging kapartner. Nung malaki na yung mga bata, iniwanan ko sila sa Bicol, nagtatrabaho ko sa Manila, sa Cavite. Ayun, linggo-linggo naman ako nagsusuporta sa kanila kasi nga, hindi naman doon magugutom sila kasi nga, kami ng mga palay ba, namimili kami ng mga palay dati. Tapos nagpapadala na lang ako pera, bawat araw ng linggo-linggo yan, papadala ko pera o mga ulam. Yung bigas, hindi na pinoproblema kasi meron kaming bigas rin. Kaso lang, inano ng asawa ko yung na nagbisyo siya. Basta, mahaba istorya. Abutin tayo dito. Ganon talaga kasi siyempre Huwag na natin usapan din. Sa ngayong panahon, bibihira ka lang makakita ng mga tao na takot sa Diyos. Ako kasi pinalaki ng tatay na baga mabait yung tatay ko kasi kaya kami nakuha namin yung ugali niya yata. Yung okay lang mabuhay kahit mahirap, huwag ka lang manloko ng kapwa mo. Yung gano'n ang pagpalaki sa amin. Tanggap mo kung anong mayroon ka, huwag ka lang manloko ng kapwa. Di ba? Mas masarap naman yung buhay ng gano'n.
Gusto mo ng pera, magtrabaho ka. Tama. Ganon, hindi yung iasa mo ang buhay mo sa kasama mo, iasa mo yung sarili mo sa ibang tao, no. Kung ano yung, Ano yun, mamaya, pagtapos natin ang ano, pwede maano yung account ko. pwede naman, wala namang problema. Hindi naman ako, hindi naman problema yung number ko. Okay. Mm. Bali, saan ka ngayon sa Manila, ma'am? Opo, kasi nung ano lang ako umuwi, nung 21, umuwi ako, nagbakasyon ako dito sa Saan ka kako sa Manila, ma'am? Quezon City, Nasa Quezon City, sa... Tanmansora. Yung yun din ako dati nakatira sa Baisa. Malapit lang. Dito lang ako sa Luzon, Tanmansora. Malapit lang ba isa? Isang sakay. Isang sakay lang, 9 pesos pamasahe. Oo, doon sa may hypermart sa likod. Malapit Sa lang. Malapit lang sa bahay ko yun. Sa Nandaan. Sa Ngandaan. Isang sakay lang. Bakasyon ako kasi nagpa-opera ako sa puso. Bakit? Ano nangyari? Ganyan talaga pag walang asawa, nagkakasakit sa puso. Ganun ba talaga yun? Oo, ka-opera ko nga lang, hindi ka maniwala. Kaya tinas ko yung gamit ko kasi may opera ako pa ganyan, no. Ganun. Na-opera na ako nung first week ng January. Tapos nagbakasyon ako, sabi ko sa amo ko, sa Pilipinas ako magpagaling. Na yung heart ko may lumubong ugat. Oo, sabi ng doktor, ganun daw talaga pag walang asawa. Lahat na sama ng loob daw, doon lumubo. Mahaba mo yung ilang tahi. Hanggang, clip siya, hanggang dito, ayun. May may plaster pa. Tinanggal ko kanina, yan ang start niya, hanggang sa baba ng dede, papunta sa may, tiyan. Okay. Dito ka Ha? Paano yun naiwa mo? May mga buto tayo dyan, may mga buto. Hiniwa yun kaya nga masakit, di ba? Kaya sabi ko sa amo ko, sa Pilipinas muna ako magpagaling. Kasi hindi ko kaya dito kako. Hinatid naman ako. So, pagbalik mo, doon ka pa rin sa amo mo. Hindi na, sabi ng anak ko, huwag na daw ako magtrabaho. Mabubuhay naman daw ako kahit hindi ako magtrabaho eh. May mga trabaho naman yan tayo mga anak mo. Mayroon naman. Yung asawa niya, abogado, ni Binay, sa Makati City Hall. Maganda. Ngayon isa kong anak, nag-aaral ng nursing. Hindi pala tayo daw basta-basta magloko-loko kasi may abogado pang manuga. Siyempre, hindi pwede. Tama. Kaya pag naghihirap ka, ibig sabihin, pag nagtsaga ka, may nilaga. Naghirap ka, ako, pinaghirapan ko talaga yan na para yung mga anak ko, i-guide ko sila na maisang buhay nga, balang araw. Ako naman yung nila, tingnan, kasi ginugol ko yung buhay ko para sa kanila. Nagtrabaho ako, never akong naghanap ng, halos ang sweldo ko nasa kanila na pupunta. Never kong inayos ko lang yung bahay ko. Para pag-uwi ko, doon kami magsama-sama mga anak ko. Pero yung sabihin mo, nag-bisyo, never kong ginawa yun. Kaya nga nagkasakit ako sa puso eh. 15 years ako sa abroad. Ito pa rin ako. Tagal! Ang tagal ko, nag-leader din ako sa SM North. Tagal din, mga 8 years. Trabaho ako, kahit ngayon ako, nagtrabaho ako. Di marami ka nang napundar niyan, ma. Sakto lang, nakaaral ang mga anak ko, may bahay ako. Ganun. Hindi ako pwede sa yung may anak ako tapos manghanap ako ng lalaki para buhayin kami. Hindi ko gusto yun. Ang batas ko,
magtrabaho ako para mabuhay ang mga anak ko, makapag-aral sila, at hindi ako magbibisyo, bala, ang pera ko sa kanila ang may gusto ko. Oo. Ganon ang ano ko. Hindi pwede yung mag-anak ka tapos ipabuhay mo sa ibang lalaki, mag-anak ka ng lalaki para may katuwang ka. How dare you? Bakit niya mamahalin yan? Hindi naman niya kaano-ano yun. Diba? Dapat magtrabaho kang nanay para masuportahan ng mga anak mo. Magtulungan ba? Okay lang, magtulungan pag yung malalaki na. Yung ibig sabihin, hindi mo na sila responsibilidad katulad nag-asawa na. O, saka pa mag-ano mo yung sarili mo na pwede pa pala akong lumigaya, kahit sandali mga panahon, kasi wala na akong obligasyon. Pero habang may obligasyon ka sa mga anak mo, tutukan mo muna sila para pagdating ng araw, mamahalin ka ng buong buo. Oo. Tama. Diba? Ganon. Hindi mo pwede asa yung mga anak mo sa ibang tao. Ako ayaw ko yun. May magkagusto sa akin, sasabihin ko na may mga anak ka nag-aral pa, paralin mo muna yung patapusin mo. Dito lang ako, balikan mo ako pagtapos mo yung mga anak mo. Kasi gano'n ang ginawa ko, pinag-aral ko sila ng trabaho ako. Oh, gano'n, hindi pwede na isa palaran mo, mamahalin mo ako, tapos may mga anak na nag-aaral. Para ano, katuwang mo ako, para ang sakit naman nun. Diba? Okay lang kung tayo na lang dalawa. O tayong dalawa, sige, magtulungan tayong dalawa. Pero yung sabihin mo na obligasyon mo ipasa mo sa akin, ayoko nang ganun. Katuwang, ibig sabihin katuwang. Kasi sa ganyan mga edad natin, parang ano na lang, dapat mag-enjoy na lang tayo kasi matatanda na tayo, di ba? Hindi na natin pwede yung ganitong edad, tapos magbubuhay ka pa ng mga anak mo. Sa haba ng panahon na yun, hindi mo nabuhay, hindi mo na pag-aral, parang ang sakit naman ng sakit sa tayong ayoko nang ganun. Kaya hinanap ko yung wala ng responsibilidad sa buhay. Pero yung ibang mga babae dito sumasali, ma'am, ang gusto nila hanap ng sweetheart, mamahalin yung anak, ganun, para katuwang, papaaralin yung anak, ganun. Ay, hindi. Pero ikaw hindi, pinatapos mo muna yung mga anak mo. Oo, respeto kasi yan eh. Respeto sa sarili ko at saka sa mga anak ko, kung paano ko sila pinalaki at paano ko sila minahal. At gano'n din susukli sa akin na mahalin din ako ng kagaya ng pagmamahal ko sa kanila. Nagsakripisyo ko. Lahat, ginawa ko yung gusto nyo. Mama, kami lang. Okay, kayo lang. Dapat gano'n din sila sa akin pagtanda ko. Ngayon, nung na-realize ng mga anak ko, malungkot si mama. Ma, ano kaya kung mag-ano ka? Try mo kaya may sali-sali. Baka nakakilala ka ng kaibigan. Eksakto, nakita naman to, sabi niya. Kanina, nagpaalam naman ako, bago yung pumasok kay si Narcy nga yun. Nagpaalam naman ako, sabi ko, nagsali ako sa kung makita mo ako, okay lang. Sabi niya, okay lang naman, sige, maglibang-libang ka lang. Hindi ka pa ba masaya kami kasi kita mo naoperahan ka na sa puso, nakasurvive ka. Ibig sabihin, gusto na namin na masaya ka rin. O diba, ang sarap pakinggan pag may mga anak na mamahalin ka, respetuhin ka. Diyos ko, parang yung puso ko biglang gumaling. Gagaling na yan pag may ano ka na. May kasama ka na sa Wish ko lang, kung makatagpo nga ako ng ng marunong yung magmahal. Mayroon kasing tao na sasabihin, mahal kita. Paano mo gawin ang pagmamahal? Hindi naman kasi sinasabi yun eh, ginagawa yung pagmamahal. Pinaparamdam yun. Saka yung respeto dapat. Huwag mong walain sa sarili mo. Una sa sarili mo. Gano'n naman talaga. Number one yun. Oo, kasi masaya ka pag gano'n. Yung tipong, yung tiwala, nakuha mo. Kasi may respeto ka. Wala kang tiwala sa sarili mo, wala kang respeto. Paano mo maabil yung gusto? Hinanap mo sa isang kapartner mo. Ibig sabihin, yung malabo na yung mata mo, ma'am?
Oo, hindi ko kasi makita ng ano pag ganon, parang ano, alam yung Lalo, parang mas lalo kang gumanda pag ano, may seeds ka. doble vista kasi itong salamin ko pag ganon, nakikita ko kaya lang hindi siya ano, cleared. Mm. Kapag malayo, okay naman ako sa malayo. Pag malapitan kasi ganon, parang ano, nakikita kita pero ano lang, yung kulay, parang ganon. Ganun naman talaga pag may edad ng ganyan 40 pataas. Hindi, bata pa ako, mayroon ako nito. Kahit yung anak ko, bata pa, ang 1,000 na ang grado ng ano mata. Lahi. Mm-mm. Ako ayaw ko nga nito eh. Kasi sa gabal sa ilong ko, pango, tapos mayroon pa akong ganito, parang ayaw ko. Yung pangit. Kaso hindi ko naman makita ng maayos, o di nilagay ko na lang. Nakakahiya, pero wala akong tayo magawa. Kasi ano, bigay ng Diyos to eh. Oh, makakatulong naman sa ano, makakatulong naman sa paningin. Mm-hmm. Ganun lang talaga. Mamaya, Ha? mamaya nga, tatanungin ka ng mga anak mo, ano ba yan mama, yung nakausap mo, maayos ba o hindi? Hindi naman yun sila nagaganon. Naghihintay lang yun sila na magsabi ako. Hindi sila ganon. Ako mismo ang nag-open sa kanila. Nahihiya sila sa akin. Mm. Sila ang naghihintay kung may open ako sa kailang kwento about sa ano, life ko. Pero hindi sila nagtatanong. Nahihiya yun. Diyos ko. Kahit nga sa trabaho ko, magugulat na lang sila. Ang account ko, nasa kanila, hindi ako naghahawak ng account ko ng sweldo ko. Yung anak ko talaga pinapahawak ko. Ngayon kung may mga gastusin, may mga about sa bahay, about sa ano nila, pwede kang kumuha sa pera ko. Hindi ako nagtatanong saan mo ginastos. Sila mismo alam nila kung paano pahalaga ng pera dahil yan ang turo ko. Ang pera, mahalaga yan sa tao, sa buhay ng tao. It means, pinagkatiwala ko yung pinagpaguran ko, pahalagamin nyo. Kasi napapagod ako, hindi ko pinupulot ang pera na. Kaya kayo, mag-aral kayo ng mabuti para pagdating ng panahon, mayroon kayo matatawag na pera na pinaghirapan ninyo. Hindi yung aasakay sa asawa nyo, nakanganga kayo, ano kayo? Bad yun. Trabaho, kailangan. Di marami ka naman apo. Ha? Marami ka ng apo. Kaya to dalawa. Ang dalawa pala. Mm-hmm. Meron na rin sa isa, mayroong isang anak. Pero hindi kami nagsasama sa bahay. Ayoko yun. Pag nag-asawa ka, humiwalay ka. Kaya ka nag-asawa, ibig sabihin, may kakayanan ka ng magpamilya. Pues, lumayo ka sa akin. Hmm. Hindi pwede sama-sama ka. Pero kahit wala sila sa pamamahay mo, nandiyan pa rin yung natin, mga bilang magulang sa kanila. Mahal ko sila, mahal ko, pero yung sabihin mo mag-asawa ka tapos titira ka sa bahay ko, hindi pwede yun. Pinag-aaral ko kayo para mayroon kayong sariling buhay. Kung ngayon nag-asawa ka, ibig sabihin kaya mo nang mamuhay. Please, lumayo ka sa akin. Pero andito pa rin ako bilang nanay mo, bilang magulang, tutulong kung anong kailangan mo. Pero yung sabihin mo, sasaklugin ko ang buhay ninyo, no way. Paano yun magkaibihan tayo? Saan tayo pupunta? Saan tayo titira? Sa amin sa Bicol o sa inyo? Depende kung saan ko magustuhan. Hindi naman ako pwede magsabi na hindi ko naman nakikita ang nature doon. Bakit ko sasabihin, okay, sasama ako sa'yo doon? Hindi. Makita ko at kung anong buhay ko doon. Siyempre, compare ko yan kung anong buhay ko sa Manila, anong buhay ko sa probinsya. Natural, titingnan ko kung masaya ba ako doon, kung malungkot. Ganun. Hindi ako basta-basta magdesisyon na hindi ko nakikita ang isang lugar. Kasi may probinsya din kami sa Davao eh. Malaki rin ang lupain namin. Bilo mo, 12 hectares, walang tanim. Pinabayaan lang namin pero may titulo.
Sabi ng mga kapatid ko, umuwi ka na kasi para ano, ang gagawin ko dyan, wala naman tanim ng lupa, hindi naman ako marunong magtanim ng palay. Sabi ko, dito lang ako sa Manila, magpakatanda. Ganyan, ganito lang itsura ko, pero totoo yan, ang mga kapatid ko, willing din akong pauwiin. Kasi ako lang naman ang napadta dito sa Manila eh. Bali, ilang kayo mga kapatid, ma'am? Ha? Ilang kayo mga kapatid? 7 kami, 3 brothers, 4 sister. Mother ko patay na. Ang father ko rin patay na last 2022. That time, nang nasa abroad ako, napatituluhan ko yung lupa ng mother ko. Yung 12 hectares na naiwan yun, sa mother side ko yun. Sa kay mama ko yun, napatituluhan. Ang gusto ng mga kapatid ko, pawin ako doon, yung buhay ko mayroon doon. Hindi na ako marunong magbukid. Ako na lang mag-ano doon. Pag magsama na tayo. Marunong ako sa bukid. Hindi na panahon yan para magbukid ka, matanda ka na. Ang nagbubukid yung mga kasalukuyan palang sumisibol, katulad ng 20 pa, mahigit. Pero pag anong edad na, hindi na pwede yung ganun. Magagaan na lang dapat ang trabaho. Ano na lang ang gagawin natin para magkapera tayo? Problema mo yun. Kasi ako, may sarili din akong buhay. Bagay sa ano, hindi ko naisipin yung kabuhayan ko. Hindi, kung halimbawa doon tayo mapadpad sa ano, di simple, magpupukid tayo. Kasi marunong mo na. Ikaw ang lalaki, ikaw ang dapat provide ko ng buhay, mayroon ibibigay mo sa akin. Ako, huwag mo na akong problemahin kasi anytime kung saan ako mapadpad, pwede kong papalit upahan ng apartment ko. O di ba, kikita ako. Hindi ko pinoproblema yung buhayin mo ako, yung sarili mo. Okay. Kasi hindi naman pwede asa mo sa akin ang buhay mo. Hindi pwede. Kung may kabuhayan ako, may kabuhayan ka. Para walang away. Di ba? Hindi pwede asa mo sa akin. Ay, kailangan punta tayo doon kasi ganito, ganyan. Hindi. Dahil ako babae, dapat ako ang dalhin mo sa maayos na paraan. Hindi pwede na iasa mo sa akin yung buhay mo, ganyan. Hindi. Kasi ako, nakaready na ang buhay ko na mabuhay ako kahit wala akong asawa. Hindi, ang inaano ko naman yung, halimbawa, maging tayo, simple magkatrabaho para sa'yo. Hindi ganun. Ako, sabi ko nga sa'yo, ang problema yung sarili mo nga. Diba, na mabuhay ka. Okay lang sa akin kahit hindi ka magbigay, ganyan. Kasi companionship man yun, companionship. It means na mayroon kang bagas kung magbigay ka man, okay lang. Kung hindi, okay lang. Kasi, mayroon naman ako. Ibig sabihin, i-provide mo lang yung hindi ka matawag na binubuhay kita. Parang gano'n. Parang ilabas mo lang yung sarili mo na. Kaya mo rin. Mayroon ka rin. Kasi yung iba kasi hindi naman natin inaano yung mga ibang katulad sa'yo na katulad sa yung babae na pag na lang kasawa, siyempre, sa'yo na magtrabaho ka, hindi. Hindi ako ganun. Kailangan magtrabaho dahil kakain ka araw-araw. Ako nga, kaya nga ako iniisip ko na pagtanda ko, kailangan mayroon ako. Hindi ako pabigat kung mayroon na ako magandang asawa, hindi ako pabigat sa kanya. Kaya ang sabi ko, isipin mo yung sarili mo na may trabaho ka na mabuhay ka. Ganon. Hindi yung aasawain mo ko dahil asa ka sa akin. Ayoko nang ganon. Kasi mayroon ka rin na hindi ko naman sa'yo magmalaki ka sa akin na ganito, ganyan, kaya kitang buhayin. Hindi ko ihanap yung buhayin mo ko. Yung sarili mo ba na mayroon kang masabi sa sarili mo na kahit mag-asawa ko, okay lang ako kasi mayroon naman ako maibubuhay. Parang ganon. Hindi yung asawahin ko to kasi mayroon. Tapos magwala na, iwanan ko na. Karamihan ganun di ba? Pinatulan dahil mayroon. Nung wala na, iniwan na. Ayoko nang ganyan. Iba lang yung kasi wala yung sarili mo dapat iangat mo na mayroon kang ipagmalaki na kaya mong mabuhay. Na hindi ka umasa sa kapartner mo.
Kasi ganun din ako. Hindi ako pwedeng mag-asawa tapos pabigat lang ako sa kanya. Ayoko din ng ganun. Kaya, Dapat mayroon din akong pangkabuhayan. Mayroon ka ding pangkabuhayan. Para walang away. No? Ganyan na nag-umpisa ang away eh. maswerte kang, maswerte kang, ganyan. Ganon kasi ang tatay ko, pinalaki kami ng ganon. Na kahit mag-asawa kayo, huwag niyo ihasang buhay niyo sa asawa ninyo. Dahil naghihirap din sila maghanap ng pera. Ganon din kayo. Sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, kahit anong trabaho yan, basta marangal, hindi niyo dapat ikakahiya. Kasi yan, lahat tayo may karapatan. Oo. Diba? Huwag lang kayo manglamang ng mapwa. Kung mawalan ka ng asawa, may isang damakmak ka ng anak, ipabuhay mo sa lalaki. Hindi yun, hindi makatarungan yun. Yan ay katamaran. Oo. Dapat pagdusahan mong buhayin, pagdusahan mong pag-aralin kasi ano pa eh, sa'yo yun eh, sa'yo nang galing, ikaw ang may karapatan mo ibigay ang buhay nilang marangyaan. Hindi mo dapat yung iasa sa iba, ay mag-asawa ko para matulungan akong buhayin tong anak ko. Hindi yun. Dapat pero ang laban. Kung nawalan ka ng asawa, naiwanan ka ng anak, pagsikapan mo na maayos, maitaguyod mo sila ng maayos, makapag-aral, may respeto, may takot sa Diyos. O kasi, Para pagdating, kasi pag naman yan, babawi naman sa iyo yan, mga yan. siyempre ramdam nila yung pagmamahal. Kita mo ko, na-opera ako sa ibang bansa. Abot-abot ang iyak ng mga anak ko, mama, mabubuhay ka kasi mabait ka na. Walang susuko. Nakikita nila kasi naka-video call kami na in-opera ako na ilang araw hindi ako nagising. Linggo ako inatake, Martes ako nabuhay. Oh. Kaya dapat abot ang iyak ng mga anak ko, pakiusap sa amo ko na maligtas si mama, pauwiin nyo na lang po para dito magpagaling, para makabawi na lang kami sa paghihirap. Bali ma'am na operahan ka sa ibang bansa pala, hindi dito. Kung dito ako operahan, patay na ako sa kanya. Kasi tagal, at saka dito, alam mo kung magkano kakain na milyon. Akala ko dito ka na opera sa Pilipinas. Hindi dito pwede. Diyos ko, ang laki. Wala ko 1 milyon pang daan sa heart center. 2 opera ko kaya hindi ako pwede dito. Patakong dito ko inopera, patay na ako. Dito pag wala kang pera, pinapatay ka na. Oo. Kaya buhay ko, papatayin ka na. Papatay kasi wala kang pambayad eh. Oh. Tsaka bago ka nila operahin, marami pang cheche-cheche-buritsi. Sa kalagayan ko na inatake, naka-cardiac arrest ako, sinong tanga na mag-opera sa akin na wala na akong buhay? Sige nga. Pero doon sa ibang bansa, pinilit nila akong binuhay. Kaya sabi ng doktor, siguro, mabait ka kasi may miracle dumating sa'yo. Hindi na namin inasaan na mabuhay ka, gumising ka. Pero nagising ka. Oh, ina mo. Kasi wala akong inagrabyadong tao. Naramdam ko din sa sarili ko, wala akong inagrabyadong tao. Iiyak ako kung nasaktan man ako, iiyak lang ako tapos na. Hindi na ako magtanong-tanong pa kung ano, wala. Saka kung ayaw ko sa katalikuran ko na lang, pero hindi na ako makipag-away o whatever. Hindi ko ugali yun. Panginoon na lang ang bahala sa kanya. Ganun lang. Kaya mabait din yung amo ko na tagpuan kasi alam din nila mabait ako. Hindi ako yung tipong sa mapagsamantala, hindi. Di marami ka ng bawal na pagkain. Wala naman, wala. Ano lang, lechon lang. Dahil high blood ko, ganon. May maintenance ako na iniinom. Yun lang.
Pero never naman ako nag-ano, yung kung ano yung ugali ko noon, hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Hindi ako yung sabihin mo na, halimbawa, nag-ganyan trabaho ko, ganito, ganyan, mayabang, hindi ako ganun. Sabi ko siya, pinalaki kami ng tatay ko may takot sa Diyos. Baga sa ano, kung ano yung ugali namin noon, hanggang ngayon, ganun pa rin. Yun din yung turo ko sa mga anak ko. Kasi walang imposible sa Panginoon kung anong mayroon ka. Ibiyaya niya sa'yo dahil mabuting tao ka. Ba't taga saan ba dati yung kasama mo? Ilocano yun? Ilocano. Pero hindi ko naman binabasihan sa ano kung anong lingwahe ka mayroon. Hindi ko binabasihan yun. Ang binabasihan ko yung ugali, yung may respeto, saka may takot sa Diyos. Alam niya kung ano yung ibig sabihin ng love. Kasi ang love kasi normal na lang sabihin, I love you, pero wala pala yan sa isipan nila. Salita lang pala. Galing sa puson, hindi sa puso. Oo, TG, totoo yun. Hindi ka puso. No? Mas masarap yung alam mo yung salita na alam mo gawin. Kasi yung pagpahalaga mo lang sa isang tao, pagmamahal din yun. Kaya sabihin mo na, kung ngayon mo palang nakita, I love you ka, nabuang ka. Diba? Para nawala sa ulirat lang. Nakapagsalita ka mo ng Bisaya, buang. Kaya taga-Davao ko. Kaya, Pero dito na ako lumaki sa Manila talaga na ano. Kaya marami kang masalamuhan na tao, marami kang matutunan. kasi dati, lagi akong dumadaan dyan sa Tandarsura kasi yung project namin sa Payatas. Hindi naman kasi hindi ako gala kung nagtrabaho ko sa Smart noon, trabaho bahay lang ako, trabaho bahay. Yun lang ang routine ko sa buhay ko, trabaho bahay. Alaga yung mga bata, papasok. Nung nag-college na, talagang nag-grab ko na mag-abroad para madagdagan yung sweldo ko. Tsaka, hindi nakaya. Kung dito ako magtrabaho, hindi nakaya. Siyempre, ang mga salon doon, may tip ka na, may commission ka pa. Siyempre, triple ang kita mo. Kung nagsweldo man ako ng 30 mil, kung nagka-commission ako ng 20, 30, may tip ako araw-araw, libre pa ako pagkain. Oo. Hindi ka tulad dito. Oo. Pero hindi ko man inisip dati. Hindi ko alam kung ba't nagkagamit ako. Hindi ko naisip dati magbiga-biga. Alam mo yung sa edad ko na yun, mga 34, hindi ko naisip yun na 34. Biga-biga. Oo, hindi ko naisip yun. Aywan ko ba? Naisip ko lagi, Diyos ko, makatapos kayo mga bata. Diyos ko, sana makatapos sila para may magandang buhay mga anak ko. Yun lang lagi kong dinasal, Lord, tulungan mo ako na hindi ba ako matukso kung ano man yung mga ayaw ko, sabi ko, gusto ko trabaho lang na makita ng mga anak ko, nagsusumikap ako para sa kanila. Pero pagdating ng araw, mamahalin din nila ako na walang anuman. Di ba? Tama. Ngayon, sila na nagsabi, baka naman gusto mong mama, sabi ko. Kaya naisip ko nung nakarang araw pa yata ko, di ba, DJ? Ayun, yun lang, nagkwentuhan lang kami ng anak ko na, ito ganyan. Pwede ka pa naman na maghanap ng alam mo yung kausap, ganyan. Hindi ko masabi, mamahalin mo kasi alam ko naman mahirap kang magmahal eh. Yung, baga mahabang proseso bago ako magtiwala. Parang ganun. Kasi sa panahon ngayon, hindi mo naman basta
tiwala din sarili mo, gago mamaya, ganyanin ka pa, oh. Kaya, Hindi ba nakita ko sa TV, umuwi galing ibang bansa, sumama sa lalaki, pinatay, taga Cotabato. O, isipin mo na lang yan. Tapos sa Bicol din, o, di ba, imbes na uwi siya ng Davao, dumaan sa Bicol, kasi Bicol ang boyfriend niya, pinatay tuloy siya. Di ba, nagmakahawa yung pamilya na dapat hindi na lang daw pinatay. Yung kabigaan, ano nangyari? walang Pero katakot ako sa gano'n, Diyos ko, magtiwala ka kaagad. Hindi mo pa alam ng punot dulo ng buhay ng tao. Pangi, anak ko, Diyos ko. Ang buhay, saglit lang yan. Pag pinatay ka, wala na, hindi mo na pwedeng balik yung buhay mo. Yan ang mahirap, mabigat sa ano, yan ang pinakamabigat na yung agad-agad ka magtiwala. Siyempre, hilingin mo sa Diyos na kung para sa akin ba yun, kung ano ba yun, kung kapahamakan ba yan. Iligtas niyo ako. Hindi ka pababayaan ng Diyos pag alam mo naman na ano ka sa Kanya, die hard ka. Hindi ka pabayaan. Kasi ako, bawat alis ko, talagang pinapanata ko pa niya na Ama, kung para sa akin yung trabaho na to, bigyan mo ako ng sign. Na ganun ko pa yan, hindi ako basta-basta, ay, alis na ako, masaya ako, hindi ah. Andiyan pa rin yung kaba ng dibdib ko. Nitong huling biyahe ko, nang sabi, niyak talaga ako, sabi ko na, pero ramdam ko na may sakit ako. Nagtaka ako na walang lumabas sa ano, sa medical ko. Wala talaga, sa Makati, sa ano pa ako, sa Doctor Hospital ako nagpa-medical. Alam mo, Clyde talaga, walang nakita, punyeta. Pagdating doon sa ano, pagdating na doon, sinabihan na ako na, siyempre, minedical kami uli doon, after 6 months. Nakitaan ako na ano, parang may diferensya ako daw sa puso. Nung nilagyan ako ng ano dito sa baba ng didi, doon naman ang puso natin, napasigaw ako. Sumigaw ako sa... Baka naman ma'am yung hindi ka pa na-opera, yung hindi pa nag-ano ka, isip ka ng isip kung paano ka magkayuwa. Kaya nagkaganon ka. Siguro may yun kasi nung natay-tatay ko, hopeless ako noon nakaama kasi ako. Parang, alam mo, parang gusto ko nang mawala ng buhay kasi siya na lang yung lagi kong kinakapita na pag nalulungkot ako, tay, ano ba to, parang ganito, ganyan. Parang tatay ko lang nakakaintindi sa nararamdaman ko, kaya tumatapang ako, nagtatrabaho ako, binubuhay ko mga ako. Siya lang nakaintindi sa akin na, kaya mo yan, ganon. Tapos nung namatay siya, talaga nagtapang-tapangan din ako umalis. Pero, pledge ang papel ko sa sa Doctor Hospital ng Manila, pledge. Pagdating doon, after 6 months, nakitaan ako ng may something ang puso ko. Sabi ko, pag uuwi ako, wala akong perang ganun kalaki. Dito na lang ako magpa-opera. Eksakto! Eksakto, natapos ang kontrata ko, inatake ako sa harapan ng customer. Doon, bumagsak ako, nawala ako ng malay. Nabait yung amo ko. Parang bigyan ng Diyos yung amo ko talaga na kahit ganun sila, ibang lahi. Talagang ramdam ko na mahal nila ako bilang staff nila. Kahit talagang dinala ko nila sa hospital sila na mismo. Hindi na sila nagtanong sa mga anak ko na opera ng mama mo, pilapan mo itong papel para operahan, hindi na. Talagang pinandigan niya na pinilapan na niya na operahan niya yan kahit anong mangyari. Ganun. Kasi delikado sa puso. Oo. Hindi na siya nagpaalam sa mga anak ko na papayag ba ang mga anak ko. Hindi. Wala na siyang sinabing ganun. Basta pinilapan niya para gawin ako ng doktor. Tapos yun nga lang, natagalan ako bago magising. Linggo ng hapon, alas 7 ng gabi, ako may natake. Nagising nga ako Martes, ng madaling araw, alas 4. O, tingnan mo, ang tagal. Tagal din. Mm-hmm. Tagal ka rin natulog.
Eh sila nag-iyakan sa akin, sabi niya may miracle talagang siguro mabait ka sabi niya, kaya ganun, binuhay ka ng Diyos. Sabi ko naman, wala pa naman po akong inagrabyadong tao po. Sa buong buhay ko, trabaho bahay lang, saka never ko naman sinalungat ng magulang ko. Lahat naman ng sinusunod ko naman. Kaya hindi ako suwail na anak. Ano yan, ma'am, yung buhok mo sino nagsisilapid yan? Ha? Yung buhok mo sino nagtiterintas yan? Ako. Ay, ikaw lang mag-isa. Kasi dapat kanina maliligo ako. Nag-tiin si DJ. Tinirintas ko na lang to kasi kagigising ko lang. Pag alis nung anak ko, gumising na rin ako. Tapos nakita ko yung message nila. Tinirintas ko to. Kumain lang ako. Tapos nagsuklay. Hindi ka pa nakaligo, no? Ito pa yung shampoo ko, DJ. Kante? Hindi ka pa pala nakaligo. Hindi. Sinalapid ko lang yung buhok ko. Kasi mahaba na ito. Okay naman kahit hindi ka magpaganda dito kay Sir DJ sa live. Mm. Ang importante, huwag kang magsinungaling. Tama. Yan ang importante dito kay Sir DJ. Mm. Kahit pangit ka man hindi, yan. Ay, yan naman ang hindi ko gagawin na magsinungaling. Mm. Kasi ang sinungaling, kapatid ng kawatan yan. Tama. Wala namang papatay sa'yo, magsabi ka ng totoo eh. Mm. Wala. Oo. Ba't kailangan natin magsinungaling? Kung hindi naman dapat kasi sinungaling. Mm. Pero kahit magsabi ka ng totoo, yung iba hindi maniniwala. Depende kasi sa aura yun. Kung minsan nakikita naman sa itsura, Mm. mayabang pero wala naman. Yung mga ganon, hindi mo rin maiwasan. Kasi mindset. Natural na yun sa ba? Mindset ba? Oo. Yan nun. Mas marami naman yung mga hambog kung magsalita pero wala naman. Ang tikalo, no? Pero hindi natin yung pwede husgahan. Sarili nila yun. Buhay nila eh. Kasi Oo. parang bisyo na rin yun. Mm. Ang mahalaga yung sarili mo, naging totoo ka. Mm. Kasi ang totoo, pinagpapala yun. Diba? Bibigyan ka ng Diyos ng katapat mo na maging maayos, maging okay. Hinihiling sa Diyos yun, hindi basta-basta. Ay, yung naman ako, man Diyos, hindi naman ako, hindi yun. Hinihiling mo talaga sa Diyos yun na ipagkaloob mo ba sa akin yung ganito, ganyan. Mabuti ba akong tao, pagkatiwalaan mo ba ako, ama, ganyan. Kaya ang Diyos, bibigyan ka rin na matino. Bibigyan ka ng karapat dapat para sa'yo. Kasi mabuti ang budi mo, maagali ang puso mo. Narinig mo yun, Diba? Rio? Narinig mo yun, Rio? Mm. Sige po, no? Ganon. Opo, connected na po kayo sa isa't isa, no? Kapos na po tayo sa oras. Maraming salamat, pagpatuloy po ninyo ang pag-uusap off-cam na po. Salamat. Thank you, Thank thank you so you. much. Rio, narinig mo yun? Magpakabait ka. Di ba marami tayong natutunan kay girl? Oh. Doon sa mga hiwalay, no? Hiwalay na iniwan ng asawa, mayroong anak. Hindi daw rason na sasali kayo dito sa programa natin para makahanap kayo ng bubuhay sa inyo ng mga anak mo. Oh, kasi bago daw po ninyo ginawa yan, pinaguran ninyo ng asawa mo yung mga anak ninyo, alam ninyong kinatnan. Posibleng mangyari na just in case iwanan ka, namatay isa sa inyo, kaya nyo mabuhay, buhayin anak nyo. Hindi yung nawala lang isa sa inyo o iniwan kayo, maghanap na kayo yung papalit para bubuhay doon sa mga anak nyo. Ganun. Iniwan kayo ng asawa nyo, naghiwalay kayo, hahanap kayo ng bubuhay sa mga anak nyo. Asawa nyo, hindi nagsusuporta, anak niya yun, pabuhay nyo si ibang tao.
nawalwalan kayo ni Madam kay.